ipinakilala ni Anri ang kanyang nakatatandang kapatid kay Tuka, na nagdulot ng mga agaran tanong kung bakit kasama si Anri sa grupo ng mga bayani. Tinanong ni Friedrich kung nakalimutan na ba ni Anri ang mga gawaing tao noong magbukas ang pintuan. Sumagot si Anri, na ipinapakita na ang mga pangyayaring iyon ay mga nakaraan na, at ang kanilang pangunahing layunin ay ang pag-asa sa mas magandang kinabukasan. Sumang-ayon si Tuka, na nagpapahayag ng pangunawa na ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ng walang kabuluhan ay maaring magdulot ng hangarin na maghayganti, ngunit inilahad nito ang masamang epekto nito sa mga inosenteng tao. Ipinakita ni Friedrich na ang paghihiganti ay isang paraan upang makalakam ng mga kasamahan. Kasama si Diego at iba pang mga necromancer, ang kanilang layunin ay ang pag-aalsa laban sa mga namumunong mga maharlika at royal class, upang payagan ang mga necromancer na maghari at magtatag ng mapayapang mundo. Bagamat maganda ang kanilang layunin, ipinakita ni Tuka ang moral na questionabling mga paraan na pagsasamantala at pagpatay sa mga inosenteng nilalang. Ipinabatid ni Tuka kay Friedrich na matigas ang ulo ni Anri, at malinaw na ipinahayag na mahirap siyang kumbinsihin na sumama sa kanilang layunin. Sinubukan ni Friedrich na impluwensyahan si Anri, ngunit matigas itong tumanggi, na binanggit ang kanyang pangako kay Tuka na magtulungan sa pagliligtas ng mundo. Nilista ni Anri ang mga admirable na katangian ni Tuka, na nagpalakas ng kanyang kumpiyansa at nagpapalakas ng kanyang determinasyon sa kanilang magkasamang layunin. Habang nagpapatuloy ang mainit na diskusyon, si Diego ay biglang sumulpot sa pamamagitan ng pagsabog sa isang pader, kasama ang isa sa mga higanteng infernal general demons. Nangunguna si Diego, at inuutos nito ang demon na lemunin ang parin nitong walang malay na reyna, na nagdulot ng mas matinding takot sa mga demon na nasa mababang ranggo. Sa pagmamasid sa nakakatakot na aksyong ito, nadama ni Tuka ang agarang pangangailangan na makatakas kasama si Anri at Yuna, na nauunawaan ang kanilang kawalan ng kakayahan na matapat sa kapangyarihan ni Diego. Gayunpaman, binara ni Diego ang kanilang daan, naglalagay ng entablado para sa isang labanan. Si Diego, na nagnanais ng isa pang yugto ng labanan kay Tuka, hinamon siya sa isang duel, na may pagtukoy sa kanilang nakaraang hindi tapos na laban. Gayunpaman, napagtanto ni Tuka na wala siyang armas dahil kinuha ni Friedrich ang kanyang espada. Inutusan ni Diego si Friedrich na ibalik ang espada, at pumayag silang magharap sa sagradong tore. Nagsanib na kasama ang higanteng demon, sinimula ni Diego ang agarang atake kay Tuka. Bagamat sinubukan ni Tuka na kontrahin ito gamit ang espada, napagtanto niya na ang bilis ni Diego ay labis na nakakabigla. Nahulog sa kalituhan, natuklasan ni Tuka ang kanyang sarili na hindi makagalaw dahil sa karagdagang atake ni Diego. Sa isang pagpapakita ng kanyang malupit na kalikasan, nag-relay si Tuka sa isa sa kanyang paboritong taktika, ang paglalatag ng patibong, upang mapatamba si Diego. Sa ilalim ng pagbagsak, anobangan ni Ethel, ang guro ni Tuka, at ilang mga demon, armado ng mahika ng kidlat upang saktan si Diego. Gamit ang kanyang necromancy, kinontrol ni Ethel ang katawan ni Sion at ipinadala ito kay Tuka. Ang katawan ni Sion ay ipinadala sa isang mahalagang sandali sa oras nang si Friedrich ay may balak na sumali sa laban. Sa halip, ang katawan ni Sion ay sumalpok kay Friedrich, na nagdulot sa kanya ng paglipad. Sa tulong ni Ethel, agad na inilipat ni Tuka ang kanyang kamalayan pabalik sa katawan ni Sion, handa nang magpatuloy sa laban-laban kay Diego. Pinagtibay ng isa pang douse ng Soma Drops, lumakas ang mahika ni Tuka sa Antasyam. Gamit ang higanteng sacred sword na Hugis Radish, isinaksak niya ito sa hindi makagalaw na katawan ni Diego, sa waring pagkamit ng tagumpay. Gayunpaman, ang kaligayahan ay maikli lamang dahil biglang nagkasira ang sacred sword na hindi inaasahan at naputol ang braso ni Tuka. Sa kabutihang palad, ang zombified na kalikasan ni Tuka ay nagpahintulot sa kanyang braso na muling tumubo. Nalalaman niya na naisip ni Diego na sinadya niyang mahulog sa patibong upang suriin ang kanyang mga kakayahan. Ipinakita ni Diego ang kakayahan na umabsorb ng kapangyarihan ng kidlat na ginamit ni Ethel kanina, at ina-convert ito sa mahika sa pamamagitan ng isang spatial gateway. Subalit, nabigo ang mga pagtatangkang atikihin si Diego dahil sa kanyang matibay na depensa. Si Tuka, mabilis sa pag-iisip, ay bumangga sa isang malapit na haligi, itinumbas ito kay Diego. Nangyari ito habang nakatuon si Diego sa pagtutok sa pag-aatake ni Tuka, at dito ay nagsimula ang kanilang pagpaplano laban sa mahigpit na kalaban. Natutunan ni Tuka mula sa mga nakaraang pangyayari na ang paghati ng Sacred Sword sa maraming sangay ay epektibo laban kay Diego. Batay dito, nagplano sila na gamitin ang kanilang kaalaman upang pagtulong-tulungang atikihin si Diego. Nagtira si Marguerite ng isang pana sa katawan ni Diego mula sa kanyang matataas na pwesto.
Kahit na mabilis na nakabawi si Jego, napansin ni Tuka na ito ay nagtatanggol lamang ng may katwiran. Nakita ni Tuka ang pagkakataon at isinaksak ang Sacred Sword sa lupa, at inilunsad ang isang atake. Gayunpaman, labis na mahusay ang depensang ipinakita ni Jego, na nagpahirap sa kanilang mga pagtatangkang umatake. Nagpatuloy ang kaluluwa ni Yuna sa pagsuporta kay Tuka mula sa itaas, at nagsisilbing tagabantay sa mga mahihina niyang bahagi ni Jego. Ngunit nagdulot ng malaking hamon ang mabilis na regenerasyon ni Jego at mga kontra niya. Ang susi sa tagumpay ay matatagpuan sa pagsasamantala sa kahinaan sa ulo ni Jego, ngunit ito ay maingat na ginugol ni Jego. Ang pagtatalo sa kanya ay magdadala ng pangangailangan para sa isang mas makabago at mas pinong pamamaraan. Sa desperadong pagsusumikap na ilabas ang natitirang lakas para sa huling atake, kinaharap ni Tuka ang isang malupit na pagsubok dahil nauubos na ang epekto ng Some Drops, na nag-iwan sa kanya na labis na nahina. Kahit na nasa kanyang kalagayan ng pagkaunti, nagsikap siyang gamitin ang natitirang mahikang lakas, subukang itusok ang Sacred Sword sa kahinaan ni Jego. Gayunpaman, hindi ito nakamit, kaya't sinugod siya ni Jego gamit ang isang malakas na sipa na nagpadala kay Tuka patungo sa pader. Wala nang galaw si Tuka, hawak ang huling lalagyan ng Some Drops sa kanyang kamay. Kahit pat siya ay nagdurugo dahil sa sobrang paggamit ng mahikang elixir, ipinakita niya ang matapang na tapang sa pag-inom ng huling bote. Ngunit, agad namuhay ang mga kahihinatnan ng sobrang paggamit. Kaagad matapos inumin ito, bumagsak si Tuka, habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Kailangan ng oras si Tuka para makabangon, ngunit dumating si Kyle, na puno ng determinasyon na pigilin si Jego at maghiganti kay Tuka. Pagkatapos sumali ni Kyle sa laban, agad niyang putulin ang isa sa mga braso ni Jego at hinihimok ito na tingnan ang paligid ng kaharian. Sa pamamagitan ng isang mata na iniluklok para sa pagsusuri, napagtanto ni Jego na ang hukbo ng mga demonyo ay natalo na ng mga karagdagan, kasama na ang Siruela at Burlaco. Una ay tutol si Anri sa pagdating ni Kyle dahil sa dating pagnanasa nito na tapusin sila. Gayunpaman, nagbago ng malaki ang asal ni Kyle na naging magiliw sa pagsasalita kay Anri at nagpahayag ng pag-aalala sa kanyang mga gawaing dating masama. Kahit na sa una ay medyo mapaniwala si Anri kay Kyle, kahit na ang unang sinabi nito nang dumating ay tungkol sa pagpatay kay Tuka. Sa laban ni Tuka, nadama niya ang sarili sa isang estado ng pangarap na animoy naguguluhan ang lahat sa paligid niya. Pumasok siya sa mundo ng Sacred Sword, kung saan nagkita sila ng bayaning si Sion. Nagpasalamat si Sion kay Tuka, bagamat nagkukunwari lang si Tuka, sa pagprotekta sa mga tao at kay Anri. Ipinahayag ni Sion ang kasiyahan na natagpuan ng espada ang isang karapat-dapat na tagapagmana. Kahit na hindi lubos na nauunawaan ni Tuka, nananahimik ito, may pangamba sa paghatol ni Sion. Sa takot na mapanood ni Sion ang kanyang mga kilos, nagsikap si Tuka na umalis at tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang salamin na nagpapakita ng mga pangalan ng mga babae na may suot na medyas, na katulad ng kanyang hilig. Ipinaliwanag ni Sion na hindi niya lubos na alam kung bakit naroroon ang salamin, ngunit inirerekomenda niyang ito ay parangal para sa mga taong nag-aalay ng kanilang sarili para sa pagtatanggol ng humanity. Nararamdaman ni Tuka na parang isang kabiguan na hindi na iligtas si Yuna at pinaniwala ang patay na siya. Nagtaka si Tuka kung paano niya maaaring makuha ang kanyang gantimpala. Ipinaliwanag ni Sion na hindi papatay si Tuka, ang mga tao ay may tatlong buhay, ang espiritu sa ulo, ang kaluluwa sa puso, at ang katawan na nagdadala sa kanila. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin si Tuka ang kanyang espiritu, habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay nasa mobile coffin. Ang pagpasok ni Tuka sa mundong ito sa pagitan ng buhay at kamatayan ay sanhi ng pagkapagod ng katawan ni Sion, na hinihikayat ng desperadong pangangailangan ni Tuka na iligtas ang mundo. Ipinaliwanag ni Sion na nagkamali ang Holy Sword sa antas ng mana ni Tuka habang nagkakaroon ng pag-akyat baba ng iyong mata ni Marguerite. Tinulungan ni Sion si Tuka sa kanyang paraan palabas ngunit ipinaalala sa kanya na maaari siyang pumili na manatili sa mundo na iyon kung masalimuot ang labas na mundo. Gayunpaman, pinili ni Tuka na bumalik dahil may pangako siyang kailangang tuparin, ang pagliligtas kay Yuna, na ang mga hita lang ang nawawala sa Sacred Sword World, kaya't hindi ito karapat-dapat na manatili. Sa labas, umiiyak si Yuna at nagbigay ng pangako na kung maaari lamang bumalik si Tuka sa buhay, papayagan niya itong isuot ang maraming medyas sa kanyang mga hita at hayaang himayin ito ng higit sa 100 na beses. Pagkatapos magsalita ni Yuna, bumalik si Tuka mula sa Sacred Sword World na puno ng buhay. Ipinakiusap niya kay Anri na palayain ang kanyang katawan mula sa mobile coffin at etusok ang Holy Sword sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging pamamaraan,
Ang katawan ni Tuka, na kinapupusan ni Sion sa anyo ng espiritu, ay nagsagawa ng biglaang atake kay Jego. Si Jego, labis na naguguluhan, ay hindi makapaniwala sa kung ano ang naganap at patuloy na nagmumura. Nagpatuloy si Sion sa paghihiwa ng katawan ni Jego, piraso-piraso, bago ito lumundag at pinuputol ang magic crystal sa ulo ni Jego. Si Jego, malapit nang gamitin ang kanyang ultimate na galaw, ay naabala ni Kyle. Nakakuha ng pagkakataon si Tuka at nagmadali upang kuhanin ang magic crystal. Sa holy sword sa kanyang kamay, isinaksak niya ang talim nito ng diretso sa ulo ni Jego, na nagresulta sa kanyang pagkasira bago pa mag-transform si Yuna bilang isang demonyo. Matapos mapatamba si Jego, nagbalik si Yuna sa kanyang normal na anyo. Si Jego ay nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng teleportasyon papunta sa kagubatan, na may kasamang pangarap na makaganti kay Tuka balang araw. Gayunpaman, ang dalawang demonyo na nakakita sa kanya noong kinain niya ang kanilang reyna ay agad siyang hinati-hati, na nagpapataw ng kanyang kapalaran. Si Tuka ay opisyal ng kinikilala bilang isang bayani at mainit na tinanggap ng lahat, lalo na ng mga babae na hindi makakuha ng sapat sa kanya. Si Yuna, nagmamalupit, bigla na lamang kinuha si Tuka sa kamay upang tuparin ang kanyang pangako ng 100 na hinayupak na pahaplap-lap sa mga hita. Sa gabi na iyon, habang buong kasiyahan na nag-aabang si Tuka sa mga hita ni Yuna sa kanyang natural na anyo, napagtanto niya na may ibang plano si Yuna, may suot siyang bikini, hindi eksakto ang inaasahan niya. Nang siya ay magtanong, sinabi ni Yuna kay Tuka na tanggalin ang bikini kung iyon ang nais niya at gawin, sa halip, ang kanyang nais. Hindi makapaniwala si Tuka na nangyayari ito, nasa pagitan na siya ng pag-angkin at paghahagod sa mga hita. Ngunit bigla niyang naalala na si Sion, na nasa Sacred Sword World, ay palaging nagmamasid sa kanya tulad ng ipinangako. Upang maiwasan na masilayan ni Sion ang kanyang mga aksyon, tinapon ni Tuka ang Holy Sword sa labas. Agad na umalis si Yuna nang malaman niyang pinagmamasdan siya ni Sion at tinitignan ang kanyang likas na anyo. Sa ibang mundo, may pulbos ng ilong si Sion dahil sa magandang katawan ni Yuna. Kinabukasan, pansamantalang lumabas si Sion mula sa espada, at itinuro ang bagong bayani at ang koponan sa mga susunod na hakbang ng kanilang paglalakbay. Hindi pa nila kayang harapin ang Hell's Gate, dahil sila ay labis na mahina para harapin ang hukbong demonyo na naghihintay doon. Ang kanilang pangunahing layunin ay palakasin ang kanilang mga mahika at madagdagan ang kanilang mana. Anuman ang mangyari ay iiwasan nila ang mapanganib na soma drops sa proseso. Ang pagpapalakas ng kanilang mga mahika at paglalagay sa pinto papuntang impyerno ay nagdudulot ng kakaibang paglalakbay, at nagsimula silang maghanap ng sage na magtuturo sa kanila sa mga hakbang na ito sa tulong ni Kyle at isang witch na nagngangalang Dorothy.